for the press con of Para Kay B, a stage adaptation. Ito na po ang rerun ng Para Kay B, and we're excited to do this again for all of you. This production is proudly brought to you by Fire and Ice Live and LA Prod House in partnership with Tunog at Liwanag sa Teatro. Sponsored by Fully Booked and Breville at ang ating official makeup sponsor, GRWM. And we'd also like to thank our lead media partners, Manila Standard, Manila Bulletin, Lifestyle Plus PH, and our media partners, Sinigang PH, Theater Fans Manila, and HelloMNL.com. And sino po ba dito nakabasa na po ng libro ni Sir Ricky Lee? Meron po bang nakabasa na ng book? Yun. For those of you po na hindi ba nakabasa, maybe new to the story, Para Kay B is based on the best-selling novel by the one and only Ricky Lee, exploring 5 intertwined love stories with one unsettling theory. Ako gusto kong malaman kung naniniwala kayo sa teoryang to. Na isa lang sa bawat 5 tao sa mundo ang magkakaroon ng happy ending. Sino dito sa inyo ang naniniwala sa teoryang yan? Parang mukhang lahat kayo ay very optimistic about love. That's very good. So, ang previous run po namin, it really captivated the audiences. And now, nagbabalik po ang Para Kay B with new elements, fresh energy, and some exciting new faces in the cast. So, you guys ready to meet our cast? Yes? Sige, mas kaya pa natin ng konting energy bago kain lang tayo lahat. Kaya pa ba? Excited na ba kayo? Alright, let's meet our incredible cast for this rerun. We have Drew Espinosilia as Lupe, Aldo Vencilao as Pio, Ruben, and Charlie. Hey, please, say hi to everyone first. Alright, we have Jay Gonzaga as Briggs, and alternating with Jay are Esteban Mara as Jordan and Briggs. Hi, Esteban. Okay. And of course, Vincent Pahara playing the same role. Jordan and Briggs also. We also have Air Paz as Mrs. Bailon, Brenda, and Belon. Hi. Hello. And we have Divine Alcina alternating with Air as Mrs. Bailon, Brenda, and Belen. And of course, fresh from Delia D, we have Fee Palmos, ladies and gentlemen. Hi, Fee. Hello po. So si Fee will be playing AJ. Yes, we'll be playing AJ, and alternating with Fee as AJ is AJ Benoza. Hey. At kasama rin po natin si Ingrid Joyce as Irene and Erica understudy. And we also have Sarina Sasaki as Sarah and Bessie understudy. Hello, welcome. Kasama po natin nagaganap bilang Sandra ay si Manok Nelias. And of course, isa po sa mga bagong castmates natin dito, we have Mosang as Esther. At ito po ay, ngayon ko lang po mamimit itong babae na to, pero balita ko maganda daw po siya. We have Lisa Dino as Esther. Hi, Ice. To play Sandra, we have Sarah Garcia. Parang hindi naman makatotohanan ng ganyan katawan. Tigilan mo nga ako, Sarah. And to play the perky role of Erica, we have Via Antonio. In pink, ladies and gentlemen. In pink. Ay, hindi rin totoo na ganyan. So very unrealistic. Okay, and to play Irene, we have Martha Comia. At palakpakan naman po natin ang gaganap na Bessie Ava Santos.
And of course, to play our lead role of Lucas, we have Mario Magaliona. Sa pagkakataon naman po na ito, syempre, na-meet na po ang ating mga cast members. Ngayon naman po ay kilalanin natin ang mga creatives na bumuo po nitong palabas na ito. Unahin po muna natin ang taong nagbigay ng kakaibang direksyon at bagong puso sa istoryang ito. He's known for his bold storytelling and ability to bring out raw human emotions on stage. Ladies and gentlemen, friends, please welcome our director, Yong Tapang Jr. At ngayon naman po, kasama po natin ang playwright na talagang feeling ko ay na-challenge din na i-bring to life itong napaka-espesyal na kwento na ito. A three-time first prize winner of the Carlos Palanca Memorial Awards. Let's all welcome LJ Castro Beldo. And last but not the least, this person needs no introduction dahil hindi mabubuo itong lahat ng ito kundi dahil sa kanya na siyang sumulat ng libro na naging inspirasyon ng ating palabas. Hindi lang inspirasyon ng ating palabas pero libro at storya na minahal ng napakaraming tao. Ladies and gentlemen, a national artist for film and broadcast arts at isa talagang haligi ng sining at panitikan sa Pilipinas. Mga kaibigan, Sir Ricky Lee. Joke lang. Nagulat naman ako, nandiyan ka na pala sa likod ko. Ayaw niyo pumasok mag-isa. Ayaw pumasok mag-isa. So alam ko po, lahat tayo ay gusto na silang tanungin, pero bago po yan, prepare po ang ating cast ng isang sneak peek performance. Kaya ito po, para bigyan kayo ng espesyal na patikim bago magsimula ang tanungan, they've prepared something very special for all of you. Friends, here's an exclusive sneak peek performance from Para Kay B featuring Mosang as Esther, Sara Garcia as Sandra, Via Antonio as Erica, Martha Comia as Irene, Ava Santos as Bessie, and Maria Magaliona as Lucas. Palakpakan po natin sila. Magtitingin na lang ba tayo dito, ha? 3.5 minutes na kaming nag-iintay dito. Ano bang gusto nyo? Hindi kami masaya. Hindi ka ba nag-workshop? Uy, lahat ng kwento dapat may closure. Ba't ako walang ending? Ako! May bongga ako. Bonggang dramatic nga ang ending, pero ginawa mo namang inutil forever si Jake. Ako? Sige na, maski hindi ko na makatuluyan si Jake. Basta gusto ko ng happy ending. Tama, tama. Ang gusto ko lang maging masaya sa huli. Bakit Tama. kaya hindi na lang kami ni Jordan ang Tama. magkakatuloy? Hoy! Aagawan mo pa ako, ha? Di ba iniwan mo na? At saka, itong mga to, bakit sila galing sila sa totoong mundo? Ako sa Malyaga. What's that? Ay naku, akala ko ba ending lang yung gusto nyong ipabago? Ang dami yung reklamo. Eh, alam nyo naman, hindi tayo totoo. Oo nga, gawa lang tayo sa mga letra, mga siyas. Che, huwag kang makinig sa kanila, Lucas. Sandali. Basta ako, ayoko nang iparevise ang ending. Ako rin, kontento na ako. Ay, excuse me, bakit ayaw mo na ipa-revise yung ending mo? Excuse me lang pakialam. Atrevida. Ganito pala yun, no? Kapag nawala sa confines ang narrative ng mga tauhan, mas nagiging totoo sila. Mas lumalabas ang tunay na ugali. Mas complex at hindi na simpleng kagaya ng kinakailangan ng para madaling masakyan ng mga mambabasa. At saka Lucas, ayoko talaga yung pangalang Erika. Parang sinabi mong, umirika. Boy, no, wala ka bang tablet dyan? Uy, alam niyo ba? Na yung tubig daw na iniinom ng mga tao, merong 1.3 milligram bacteria kada. O, sige na nga. Okay, wait. Sige nga.
Irene, kung talaga magaling ka, Oh. every hour, every night, Mm. sa buong mundo, Okay. ilang lesbiana kaya ang nagpopompyangan? Hindi Ayun! kita papatulan dyan kasi yung pek-pek mo pakawala. Isa siyang pek-pek na may pakpak. Isa kang 135 pokpok. Alam mo, katatlong salita ko lang masasama rin siyang buong existence mo eh. Pipi-pipi. Pek-pek, pakpak, pokpok. Ayan! Nagpupuksaan na! Parang PBB lang. Pero Lucas, gusto ko ako ang big winner, ha? Uy, isa ka pa. Pa-demure-demure ka, ha? Oh, Disney princess, deng. Ha? Pero yung utak mo, kasing liit ng utong mo. Hala siya. If I know, fight mo lang ako. Uy! Ikaw pa naman si Esther eh. Spoiled brat ka. Aba, nagkampihan pa kayong dalawa. Ikaw, ano tawag sa'yo? Immoral ka. O, wag kang ganyan-ganyan. Ikaw ang tawag sa'yo, irrelevant. Ano? Na-in-love ka sa memory, Irene? Lucas, may suggestion ako. Patayin mo na lang kaya si Erica. Ay, Yes! wow, brilliant yun! Pakang! Buhita! Ikaw, burika! Bessie, burika! Kesa naman frigid, kagaya ni Esther. Hoy! Definitely. Ano ka ba? Ikaw adik! Nymphomania. Shibo ni Bamba! Hoy! Pek-pek mo nangangagat. Tatlo utong mo! Let's make way for the brother fucker! Hoy! Ano ba kayo? Teka sandali. Eh bakit ba tayong mga babae nagbabardagulan? Ikaw, Lucas, fake. Oo nga. Hindi ka tunay na writer. Teka. Ano namang mga nasulat mo, ha? Pati yung title, para kay bilang. Huy, madami bang letter sa alphabet, ha? Palibhasa. Kaya mo lang na kami sinulat dahil gusto mo matanggap ka pa rin ni Bessie. Ginawa mo kung hindi marunong magmahal. Gaya niya. Ginawa mo kaming sawi dahil sawi ka rin. Oo, tama. Tas ako, pinakalimutan mo ko kay Jordan dahil gusto mo makalimutan si Bessie. Eh, hindi mo magawa. Kaya ayun, dinaan mo sa kwento. 5 love stories. 173 pages, 36,646 words. Kasi nga, writer siya naman, guys. At saka pinagsasabong-sabong niya tayo para isa lang ang maging maligaya. Ito kasing si Bessie. Oh? Lahat tuloy tayo dito nagsasuffer. Talagang pati initial ng pangalan namin at ng iba pang mga babaeng characters galing sa initial ng pangalan mo. Pabida. Hindi ako yon. Tauhan lang din ako. Pero may isa akong gusto sabihin sa'yo, Lu, kasi noon pa, how dare you imply na nirip ako ng tatay ko? What do you know about my loneliness? Hindi lahat ng babaeng sexually aggressive naging biktima. Basta ako. Nagpapasalamat ako kay Lucas. Thank you. Binigyan mo ng buhay ako, ang mga anak ko, at si Sarah. Manang Tibo, pwede mo huwag ka nang bumapit? Oo nga! Ang dapat mong gawin, fight for your lesbian rights! Yes! Hindi ako lesbian! Hoy! Babaeng pompiangera ng kapwa babae pero hindi raw lesbiana. Alam mo bang ipokrita ka? Irene, hindi siya hipokrita. Karapatan niya kung anong gusto niyang itawag sa sarili niya. Sandali. Aminin ko, hindi ko talaga alam kung paano babaguhin ang ending nyo. Kasi nga, fake ka. At kasi nga, lalaki ka. Paano mo malalaman ang nararamdaman namin mga babae? Tama. Ang lalaki kasi, dalawa-dalawa yung ulo, pero walang laman yung utak. At ang ginagamit sa pag-iisip ay yung ulo sa baba. Alam ko na! Ano? Ano? If tayo mga babae na lang ang gumawa ng ending natin. Halika! Halika! Nalaulat lang natin. Iyan. Okay na. Ay, game! Ito. Hindi naman revised ending to. Eh, hindi kami magkasundo eh. Tsaka hindi naman kami yung writer, di ba? Ikaw. O ano to? A demand letter for Lucas from his lead characters. Kami, ang mga pangunahing tauhan ng nobela ni Lucas, ay naririto ngayon upang ipahayag na kami ay merong puso at damdamin din. At may mga karapatan din kami kagaya ng totoong tao.
Lucas has been too self-centered in creating us. Nanaig ang lungkot niya kay Bessie. He did not allow us to breathe. He imposed on us his fury of love. Isa lang sa 5, hindi man lang umabot sa kalagitnaan. At the same time, we feel na hindi lang dapat love story ang kwento namin. People's lives are more complex than that. We feel oppressed and we demand our rights. Yes. Pero, kung hindi kaya ni Lucas baguhin ang buong kwento namin, at least, baguhin na naman ang mga ending namin. Scene. Alright, palakpakan po natin si Bosang, Sarah, Via, Martha, Ava, and Mario. Actually, yun po yung paborito kong eksena sa Para Kay B talaga. Marami lang po akong mga katanungan doon. Ano. Ang dami pong words na talagang hindi ko naiintindihan. Like, ano po ba yung sabihin ng Pompiang? Ako din. And I'm sure kayo rin po ay maraming katanungan. But before we open the floor to your questions, meron lang po akong mga konting katanungan, of course, sa ating mga creators. For Yong, gusto kong malaman. Eto na. This is Para Kay B's return, di ba, to the stage with new elements, new cast members. What are the creative risks na, you took para this time you will surprise the audience? I think you have a mic right there. Surprise. Surprise! Alright, bago ang lahat, good afternoon po and thank you to our friends from the media for coming. Okay, creative challenge, tama ba? And siguro, isa sa mga aabangan ng tao sa rerun is our new set of actors or cast. Kasi these are highly skilled and experienced actors. And siguro, creative-wise, syempre these actors have different orientations, different backgrounds that can give more flavor to the production, new insight. And it's important to say also that most of the new actors have experience doing Para Kay B before namin i-stage Para Kay B this time. Like most of them have already done stage readings and done the characters. So, excited ako na may bigay silang bago sa rerun na ito. And at the same time, we are very blessed to do a rerun para yung whatever opportunity of change na we can change and improve from the first run, magawa namin this time and give it to the audience. So yun, medyo pressured and yun nga may clamor din for the new readers ng book, even the fans of the book, excited sila mapanood yung show ngayon. Na-miss nila kasi, modesty aside, we were sold out last time, so hopefully this time, mas maraming makapanood. No? Yun. Thank you very much. Thank Ang you. natin ang ating director, si Yong Kapal Jr. Ito po, I wanna ask one of the castmates here. Pakalanan po natin siya. Siya po si Liza. May tanong po ako kasi siguro out of all the castmates na nandito, the cast members pala na nandito, bukod sa pagiging artista dito sa Para Kay B, you're also one of the producers. Tama po ba ako? Tama po. Maraming salamat po sa tanong ninyo. Opo. So gusto ko lang po malaman. Napaka-formal niyo naman. Opo. Ganun po talaga. Gwapo ng host dito ah. Normal po talaga ako. Gusto ko lang po malaman, Miss Liza, na ano yung, paano mo ginajuggle yun? Kasi producing is a full-time job, di ba? And of course, acting, you should also give your focus 100%. So, paano mo na-juggle yun? Thank you for your question. Yes, you're welcome. I'm blessed because, this is a team of people who are willing to collaborate. Co-producers kami with LA Broadhouse, yung production company ni Yong and ni Lambert. And napaka-clear ng responsibilities namin.
Kasi, yun nga, pag in sync yung mga players sa isang production, hindi siya nagiging mahirap. So, that's why we're doing it again and we're doing more together. Kasi mahirap makahanap ng ganun eh. Yung talagang nagmi-meet kayo creatively, even from a business perspective, nagkakasundo kami. We have lunch and then pagtapos ng pag-uusap namin, yun na siya, hindi yung talagang kailangang maraming mga debates and all. So it really makes it easier for me to dip into the role of Esther as an actress and still be the producer. And in terms naman of my co-actors, yun, nararamdaman ko din na pag artista ako, hindi, and napaka-importante nun eh, kasi mahirap yung I am the producer and then they feel na parang, ay, producer, co-actor namin, baka we won't have the chance to like really speak up. But from the first production to this, I feel the respect and yung equality na meron kami, and I also want to foster that. So I'm very happy na ganitong classic, ka-easy itong play na ito. So very excited because I'm working with new actors. I'm also very excited because you're here. Grabe naman ang landian dito sa restaurant na to, ah. May bias! So, before we go to the cast members, I'd like to ask, of course, our playwright, LJ. Tinanong ko si Sir Ricky kung kailan lumabas itong Para KBN. Sabi niya 2008. And ngayon ay 2025 na, di ba? So, ano yung mga changes, bilang playwright na kailangan mong gawin to make this story, to make basically this play talagang masasabi natin pasok sa relevance sa mga nangyayari ngayon sa ating paligid. Thank you. Mahaba yung kwento ng adaptation ng Para kay B, pero mag-focus tayo sa 2025 mutation nung stage adaptation. So, ano yung naging pagbabago niya? I think primarily mas sineserve na ngayon nung stage play kung ano yung esensya ng novel. Hindi lang sa length nung novel na ikinover sa stage play yung lahat ng chapters, kundi as much as we can, binuo talaga natin yung kwento ng 5 babae at ni Lucas para sa mga fans ng nobela at sa mga magiging fan pa lang ng novel. So, kumbaga, ang pinaka-challenge ay sa pagsusulat at least ng adaptation ay i-make sure na hindi ma-alienate yung non-reader. Sa halip may encourage pa sila na bumalik sa libro, na bumili ng libro. And at the same time, ma-enjoy siya, hindi ma-shortchange yung fans naman na parang, ay bakit wala si ganito, bakit wala si yung ganitong eksena. Ganyan. So yun yung isa sa pinakamalaking challenge. And siguro pangalawa, yung palaging sinasabi ni Sir Ricky na ang Para kay B ay love letter para sa mga writers, sa mga kagaya naming writers. So, yung kung napanood nyo naman na last run, nakita nyo kung paano yung structure niya, na kasama tayo ni Lucas, the writer, sa pagbuo ng kanyang nobela habang nagpe-play out on stage yung kwento. So, yun yung creative decision. Isa sa pinakamalaking creative decision na isinugal nung play na to. Na parang isama yung audience sa creative process ng writer. Iparamdam sa kanila paano ba. Kasi Para kay B is more than just a love story. Diba? It's a story of creation, of writing, of art. So, ayun. Yun yung sinubukan natin gawin sa adaptation. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Napaka-formal naman. May i-impeach ba tayo? Sorry, may national artist po kasi sa paligid ko. So medyo, I have to step up a bit. Char! Ngayon naman po gusto kong tanungin ang ating mga cast members. Magsimula po tayo sa mga bagong
Mukha. Ayan. So, mag-pick na ako ng random people dito. Actually, napanood niyo ba yung play before? Or have you read the book? Hindi ba? Okay. May tatanong sana ako kung anong page yung chat. May quiz mo. Hindi. Gusto ko lang malaman, what made you decide to join para KB? So, let's start from the new faces right over there. Para naman na. And please again introduce yourselves and your character. Hi, ako po si Mosang. I'll be playing Esther with Miss Lisa. Ako po yung pinakabata. Mukha naman. Mukha naman po. May kwento na sa akin to ni Direk Yung. Hindi ko pa nababasa yung libro. Pero alam ko kasi pagka sinulat ng national artist na Ricky Lee, talagang hindi mo dapat pahihindian, aaralin mo. Tapos, when I read the whole script, na-realize ko ang mga writer pala parang ring artista. Ang daming iniisip, palaisip. Ganon. So sabi ko, tapos this is a challenge kasi kakaiba yung role ko, napakalandi ko pong babae. So parang ibang-iba yung role ko dito. Kaya challenge ako. Kahit po yung artista na play niyan before, medyo nahirapan din na. Kasi Kailangan siya, di ba? Ang landi namin. Charot! Kaya ko lang pala. Marami yung landian. Yun. So, pero yun nga, I admire Sir Ricky and yung paraan ng pagsulat niya. So, tsaka besides the fact it's about women empowerment at the same time, ito yung bigyan natin ng pagkataon na matuto yung mga bagong manunulat para sa isang batikang manunulat na nilagay niya sa entablado itong para kay B. Tsaka po yung para kay baby. Ako po yun. Charot. Alright, sige. Sige, I wanna hear from you also. Ako din po yung pinakabata. Sige, ako na lang yung pangalawa sa pinakabata sa cast. Magandang hapon po sa inyong lahat. It's always a privilege to go back to a character that you did way back. I was very fortunate when Para Kay B was staged in BGC Arts Center. I played AJ. And sobrang ibang pa nung play na yon nung ginawa namin sa BGC. Actually, I was also asked to at least play AJ nung first run, but I'm doing another play during that time, kaya sayang. Pero in a way, I felt like I was part of the creation of the first play kasi doon po sa bahay ko nagsusulat ng drums si LJ. At napag-uusapan po namin yung direction na ganito na siya, ganito na siya, magiging ganito na yung direction. So ako po, I'm excited kasi again, it's a privilege to go back to a character that you once play, and now after kailan ba yung BGC? 2018. So ang dami nang nagbago din sa sarili ko bilang tao, bilang artista, and bilang bakla. So ano yung pwede kong ilagay at ibigay pa doon sa character na yon, because if it's a gay character in any literature, ang unang iniisip ay it's pampabalanse siya, pag bakla nakakatawa, ganyan. But also part of my advocacy as an actor and as a part of the LGBTQI+ community is to really play queer characters in general, and give it a nuance and sensitive and as much as possible authentic portrayal. Kasi nakakasawa na yung pag bakla nakaganyan, nakaganon. Hindi naman po. Wala akong kilala. Actually, akong kilalang baklang gumaganto. Ikaw? Oo. Pag nagsasalita. Di ba? Parang ako lang ata. Unique ko talaga. Anyway, yung mga ganun po. Kaya yun, yung tanong na yung what made me say yes. Unang-una, parang after doing Delia Dina ang laki-laki, parang it's such a refreshing
it's such a breather to do a show that is intimate and that is really sensitive, na parang tender, kumbaga, not really parang walang kahit na anong palabok, it's just salita. I'm not saying that, musicals maraming palabok, but it's a different discipline the musical. But here, wala lang, pag tumapak ka sa entablado, dala mo lang sarili mo, walang kahit na sino. So, nakakatakot yung rawness na binibigay ng doing straight play. And yun, it's such a challenge. Again, kahit nagawa mo na yung isang character. At bilang bakla, ang dami ko na namang sinabi. Thank you po. Maraming salamat, Fee. Unique ka talaga. Okay, now I want to hear naman from the younger ones. We have Ingrid Joyce. Hi, magandang Younger ones, after namin explain. The youngest ka kasi. Youngest one. Ayun, magandang hapon po. Ako si Ingrid Joyce. Ginawa rin namin actually yung dula nga nung 2016 sa UST naman, Teatro Tomasino, pero hindi ako aktor noon. Ako yung isa sa mga taga-ilaw. At napaisip din ako noon na ano kaya yung pakiramdam na ikwento itong dula bilang aktor. At bilang, ayun nga, nung panahon yun, na-discover ko rin yung gender identity ko. I identify as queer, and I was also discovering myself and how I love, how I want to be loved. And with what I know now, ayun nga, it's really such an honor and a privilege to be part of this team, to be part of this narrative na isasabuhay namin muli. And with what I know now, I am excited to impart that knowledge with what I discovered in the past. As a queer, as someone who knows that love goes beyond gender, that love comes in different forms. And ayun, na-excite ako kung ano madidiscover ko with my co-actors and ano pa yung matututunan ko. Since this is also a process nga, a creative process na lahat namin, pagdadaanan namin lahat. And ayan, thank you. Thank you very much, Ingrid. Now let's go to Sarina. Sasaki. Hello po, ako si Sari. Gaganap po ako bilang Sara at understudy ni Bessie. Bakit ako na pa ginawa rin po namin ito sa Los Baños kung saan pinanganak ang Para Kay B na stage adaptation. At gumanap din po ako bilang Sara. So this time around, parang after 21 lang ako noon, 30-something na ako ngayon. And gusto ko makita ko ano na yung ma-offer ko this time sa role na to. Ngayon na parang mas marami na tayong naranasan sa pag-ibig, lahat ng sakit, lahat ng saya, ganyan. And mas nare-realize natin na ang pag-ibig ay higit pa sa konvensyonal na romantic, na kung ano yung nakikita natin sa mga palabas sa TV. And noon pa man, noong 2007 na nakilala ko si LJ, humahanga na ako sa kanya nung nagbibigay pa lang siya ng mga zines niya dun sa college. Tapos nakikita ko yung pagiging fan niya kay Jolene at kay Marvin, ganyan. Tapos binabasa ko lahat yun. I think nasa akin pa kayo ibang sinulat niya yun. Nakikita ko na rin yung growth niya bilang writer kasi pati yung mga pagsali niya sa ibang mga dula, nagawa ko na rin. And this time around, gusto ko makita kung paano mabubuo yung bagong version na ito. And natutuwa rin akong tanggapin yung hamon na maging Bessie din dahil panibago na naman siyang experience sa akin. And I'm looking forward na makatrabaho lahat ng magagaling na aktor na ito. Kaya, ayun, kaya ko siya tinanggap and looking forward ako na may bago kaming mapakita sa inyo na flavor, kumbaga, ng rerun na ito. Ayan, maraming salamat, Sari. Ngayon naman, pumunta tayo kay Air Paz. Hello! Magandang hapon sa inyo lahat. Ako po si Air. Ang dami nilang nasabi mga intelihente. Nag-iniisip ako, ano kayo mga intelligent mga sentences or paragraph mo sa share ko? Pero sabi ko, papakatotoo na lang ako. Sabi po ni Ice, na paano ba ako napunta dito. Actually, last year, narinig ko na ang audition nito. Kaso lang, sabi ko, gustong-gusto ko yan. Gusto ko mag-audition. Tinap ko pa po yung isa pong si Rax, ang production manager. Tama ba? Yes. Production manager. Kasi syempre, eto ang mga artistic team, oh my goodness, di ba? So sabi ko, gusto ko mag-audition, but
ayaw ni Lord noon. Meron po akong production din po nun sa UP. So sabi ko, ay hindi na lang, o sige na nga. So nagdamdam ako noon. But then, yes, this year, ang galing! Pag may purpose talaga, ay nako, dadaan talaga sa'yo yan. At talagang I'll grasp it. So, I am Air. I will be alternating with the great, the brilliant, the magandang, divine. Diba? Si Divine. Yes. Ha? Na si Brenda, Mrs. Bailon, and Mrs. Ignacio. So, I'm so excited na makakatrabaho ko. Napakahusay talentong mga actors na po ito. And thank you. Magandang hapon. Maraming salamat, Air. And of course,